daw ang command conference sa tinatawag, ito ay magi-air ng whatever grievances, opinion, suggestion during dun sa command conference na yon. At ito daw ay na-experience niya. So wala namang sinabi si General Johnny Macanas na itong mga nag-walk out na ito ay si ganito, ay si ganyan. Pero mga kababayan, ang tina-target ngayon ng jutang ginimis na gobyernong Bangag ay si General Macanas. Why? Kasi nagpa-interview yung spokesperson ng AFP na sinasabi niya ito daw ay fake news, ito daw ay marites, at ang pagtitiwala daw ng taong bayan, ninyo mga kababayan, ang inyo daw mga nationalistic spirit ay naka-align pa rin sa gobyerno o sa AFP. Ito'y kasinungalingan. Kasi kapag chinek ninyo ang mga comments ni Bangag, Presidential Communications, AFP, lahat ng mga nasa gobyerno, majority sukang-suka ang taong bayan. So definitely, itong spokesperson na ito, ay, yun, si Francel Padilla, yung nagsalita, ito ay nagsisinungaling. Why? Mga kababayan, ang gusto nilang gawin sa mga vloggers o mga Pilipinong katulad ninyo na nagvo-voice out ay kasuhan. Dahil ito daw misleading fake news. Wala akong makitang misleading o fake news sa statement ni General Macanas. Ineko niya lang sa inyo yung narinig. Tinawagan siya, hey Bok, narinig mo na ba ito na may nag-walk out? Sabi niya, na-shock siya, ay hindi ko alam. O sige, tignan mo, pakinggan mo yung DZRH, sabi ni Deo Macalma. So pinakinggan niya, si Deo Macalma ang nagsabi, ang nakakuha ng scoop na meron daw talagang nag-walk out. Pero bakit, mga kababayan, kaya nga sabi ko, araw-araw, minuminuto ko kayong ginigising. Bakit ang gusto nilang habulin si General Macanas at gusto pa ng mga walang hiya tanggalan ng pensyon? Okay? Ito yung mga sinasuggest ng mga Jejimonyo. Okay? Ng mga halangang kaluluwa. So, ang sinasuggest ng mga halangang kaluluwa ng mga Bangag tanggalan ng pension si General Macanas, kasuhan o gurgurin o kung ano man. Tama ba yan? Ang pagbibigay ng opinion ngayon dahil nakarinig ka ng balita sa dyaryo, nagbigay ka ng sentimiento mo, ng hinaing mo, gugurgurin, tatanggalan ng pensyon. Kayong mga AFP, PNP, gusto nyo bang ganyan din ang mangyari sa inyo? Kapwa nyo na nagtanggol sa bayan na General Macanas, yun ang mga suggestion ng mga halangang kaluluwa. Kaya sabi ko mga kababayan, dapat bilangin na ang oras ng Bangag na to dahil wala na sa tamang kaisipan ang gobyernong ito. Gusto na kayong gurgurin lahat. Gusto kayong tegehin. The reason why tinitira nila si General Macanas, simple lang. Gusto na tayong sapakan ng ating mga bibig. I-take down ang ating mga YouTube channels. Yan ang target ng jutang ginimis na gobyernong Bangag. Wala nang magsasalita sa YouTube para happy sila sa kanilang kajotahan. Yan, mga kababayan, ang gobyerno ninyo ngayon. Ngayon, ito sabi ng AFP na ito, ng spokesperson na ito. Ang sabi ng, ang tanong, actually, interview. Ang tanong ng reporter, bakit parang, ito yung concept, hindi ganito eksaktong tanong, pero ito yung konteksto ng katanungan. No, o bakit yung yung radio station, may gagawin ba kayo? Parang meron ba kayong aksyon to do something dito sa radio station na unang nagulat? Ang sabi nitong hitad na si spokesperson Padilla, wala daw silang gagawin. Ang tina-target nila is yung nagpakalat daw, na nag-vlog or yung vlogger si General Macanas, which is viral na ngayon. Kita niyo mga kababayan, bakit si Macanas ang target ng gobyerno whereas ang nagpasimuno ng balitang ito ay si Deo Macalma? Ulitin natin, ineko lang niya. Bakit si General? Kasi ang target ni Lisa at ni Bangag, kailangan niyong malaman, alam niyo na, i-take down ang ating mga social media. Why? Hindi niyo ba nakita? Bumagsak ng 25% ang trust rating ni Bangag. Ibig sabihin, lalong nasusuka ang taong bayan sa Addictus Benedictus Polboronic na Bangag na presidente. Yan kaya gusto akong
gurgurin, nagurgur na ang dalawa nating Facebook account, lahat ng ating social media, ikaw, General, at lahat kayong mga palangga na nagbibigay ng inyong sentimiento, opinion, o nag-expose ng mga katarantaduhan ng gobyernong ito, gusto tayong gurgurin. Yan, hindi nila kayang tanggapin eh. Kasi very effective si Maharlika, very effective si General Macanas, very effective si Third Floor, very effective si Pebbles, very effective si SAS, very effective ang lahat. Si Maui nandiyan dyan. Kaya gusto na tayong gurgurin. Ito po ang gobyerno ninyong bangag na punong-puno ng kadiliman. Question, si DZRH ang nagbalita. Tinawagan lang itong si General Macanas according to sa kanyang vlog. At pinanood niya, nagbigay siya ng opinion na nashock siya na meron nga daw ganoon base doon sa kanyang information na, well, actually, kung panonoorin nyo, it's only 10-minute vlog. Tinawagan siya, nakinig kay DZRH, ineko niya, nag-opinion, tapos siya ang pupunteryahin. Gusto kayong bawian ng buhay ng gobyernong bangag na to para matahimik tayong lahat, para happy sila sa pagnanakaw nila sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya you, AFP, PNP, lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, you have to get out from your house, speak up kung ayaw niyong sa susunod, kayo na po ang gugurgurin ni Bangag at ni Lisa Tanas na auxiliary Philippine Coast Guard. Let's talk about that later. Okay? Gusto ko lang tong unahin tong kadyutahan nila. Nag-release sila ng statement. Ano ang sabi? Ang sabi ng mga yawa. Happy birthday. 22 hours ago. Nag-comment nga ako doon. There is no truth to the recent commentary by Brigadier General Johnny Macanas. Pinasikat pa si General. On radio, sabi niya, General Macanas, on a radio blind item, whether intentional or not, it is not only based on unfounded information. His comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Bakit si General Macanas? Bakit hindi si Deo Macalma? Bakit? Meron pa ba kayong pakinabang kay Deo? O I don't know. Well, for sure, na nagsalta si Macalma, I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya pinapakinggan. But ganun pa man, bakit si General Macanas, mga kababayan, ang target ng mga bangag na ito? Simple lang. Kasi po siya ay vlogger at marami siyang reach. Okay? Maraming nanonood sa kanya, katulad ninyo, katulad ko. Di ba? May nakikinig sa atin na talagang mga taong sukang-suka na. So kaya si General Macanas ang target nila kasi isa yon, nire-report kaming lahat. Okay? Lahat tayo dito na nagkikriticize, nire-report tayo ang ating mga Facebook. Lalo na yung Facebook, hawak nila yan dyan sa Pilipinas. Hawak ni Bangag yan. Dahil may pinakita ako sa inyo na conversation ng kanilang assistant secretary. Okay? Diyan sa presidential communication, na target nila ang Facebook ko, Facebook ni SAS, papatake down nila. Which is nagwagi sila ngayon. Pero hindi sila nagwagi. Kasi ang nganga-bells ko, parang wildfire. Kaya nga gusto akong gurgurin. Kaya nga may patong ang ulo ko kasi gusto nilang gurgurin. Lahat tayo. Lahat na nagsasalita. And do you think papayagan natin to? Hanggang sa huling patak ng hininga ko, kahit ano pa ang mangyari, lalaban ng taong bayan na matigil ang ng mga hayop na ito, mga palangga. Now, tutuloy ko, sabi niya, our soldiers, sabi ng presidential communication na mga nagpapakalat ng kasinungalingan, yung presidential communications, yan ang nagbabayad ng troll, nagbabayad ng mga bots. Ilang beses ko ba i-play sa inyo? Nandyan, nakapin sa ating mga Facebook account, ang mga bots na nagko-comment kay Lisa Tanas. At ayon sa ating source dyan, 5 milyon kada buwan ang binabayad ng gobyerno. We're talking about sa page pa lang ni Lisa Tanas. 5 million a month may binabayarang firm para magpakalat ng kasinungalingan na siya ay kasing sexy ni Kardashian pero Frey butod. See? Balik tayo dito. Sabi ng presidential communication na nuknukan ng mga kasinungalingan, our soldiers are professional and loyal to the chain of command. Julul. Hindi totoo yan. Abangan nyo lang. We will not allow any effort to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate
by clout chasers and their personal political agenda. Clout chasers, wala na kayong ibang ginagamit na mga word, clout chasers. Kami ang mga Pilipinong nagbibigay ng aming sentimiento na ayaw niyong pakinggan. Tapos sasabihin niyo, clout chasers, anong tawag kay Kuting? Adiktador, tumador, si Lisa, Bartek, kawatan, kidnapper, lahat. Mabuti na yon kaysa naman tawagin kang kidnapper, no? Anong gusto mo, cloud chaser o kidnapper? Doon ka na lang sa cloud chaser. Diba? Ngayon, mga palangga. Sabi dito, we call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that, tignan mo, we call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate disinformation. See? Inuutusan ng mga yawa na ito na i-report ang ating mga channel. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Belia Snow, people power na. Kasi mga kababayan, ini-echo namin sa inyo ang mga sentimiento ng ating mga officers na mga hindi pa lumalabas ngayon, yung mga nasa gobyerno. Ang panawagan nila, i-report ang mga individual at channel. Nire-report ko sa inyo na si Lisa ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey na hiniwalay sa kanyang mga anak ay sa kanyang nanay. Report, eto, nagsalita lang si General, in-echo niya lang ang report ng DZRH, nananawagan na ang Presidential Communications, ganito po ka-adiktador ang gobyerno ninyo. Nananawagan na i-report ang Facebook ni, YouTube ni General Macanas. Kasi ang YouTube, hirap na hirap sila. Pero kung Facebook lang to, kayang-kaya ni Lisa lunukin yan. Kaya nilang ipa-take down yan. Look at my 2 Facebook account. Ito ba mga kababayan, kailangan nyong lumabas sa mga bahay ninyo, magsalita dahil sobra na ang kababuyan na ginagawa sa inyo. Nananawagan, wala na kayong kalayaan. Kapag nag-opinion ka at hindi na lang nagustuhan, gugurgurin ka. Kakasuhan ka at ididisbar ka. Or magpapabricate ng story. Katulad ng ginawa kay distressed mother na later on ay nag-withdraw yung mga nagkaso sa kanya. Pero si Lisa Marcos, mga kababayan, ulitin ko, Lisa Marcos, sinahamon kitang yawa ka, nangidnap ka ng 2 bata sa Turkey. Ginamit mo ang salitang extraction. Kaya nga si General Chofilo, sana sir magsalita ka na dahil ikaw ang witness na buhay na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. ay ginamit ang kapangyarihan para mangdukot ng mga kabataan minor de edad sa Turkey. Ano ang malala, mga kababayan? Ang magbigay ng opinyon, katulad ni General Macanas, dito sa issue na ito, o yung pagdingidnap ni Lisa Marcos, ang pagiging addict ni Marcos Jr., ang pagtutolerate o pagiging kasabwat sa smuggling business with Michael Ma, ang pakikipagsabwat sa mga pulburon, ang pagkahuli sa 1.8 tons sa Alitagtag, nasaan na ang driver, nasaan na protektado, o gusto nyo si Macanas o ako na nagbibigay ng opinion at nag-expose sa inyo. Nakita nyo? Ganito po ka-adiktador. Kung mayroon lang, kung nakakapatay lang ang bunganga ko, lahat yan, bagsak na yung mga yan. At hindi nila tayo titigilan. Si General Macanas, ako, ikaw, even you, yung ordinaryong commenter dyan. Kasi gusto nila tayong patahimikin. Huwag na kayong lumayo ang ginagawa dito kay Inday Sara. Una, gusto nila mag-resign. Si Inday sa DepEd. Gusto nilang i-impeach. Diba? Nag-resign na yung palangga natin. Ayaw na nga umattend dyan sa zona na yan. Ayaw na makipagplastikan. Dahil sabi nga niya, I am appointing myself as a designated survivor. Hindi na nga attend dahil hindi na kaya makipagbabuyan sa kanila o makipagplastikan. Now, ginagawa nila ng issue na nambabasos daw si Inday kasi hindi umattend o hindi a-attend ng zona. Saan ka tutungo sa mga adik na ito? Diba? Ganyan, mga palangga. Huwag na kayong lumayo. Ulit, balikan natin ang Maisog Rally na hinarangan ng mga truck ang ating mga venue. Huwag na kayong lumayo dyan kay Pastor Kiboloy na patuloy na
tinutugis nila na hindi pa convicted. Pero itong si Franz Castro, itong si Sator Ocampo, mukhang binibaby ng gobyerno. Walang reaction si Marcos Jr., di ba? Madalas kapag may mga ganyan, tuwang-tuwa sila. Dahil may na-convict, dahil gumagana ang batas natin, gumagana ang hustisya. Pero bakit wala siyang reaksyon? Kasi nakikipag-alay na ang bangag na gobyernong ito sa mga NPA rebelding komunista. Sa susunod, mga kababayan, I'm praying so hard na hindi ang mga anak ninyo ang maging biktima ng pandurukot ng mga bata dahil ang mastermind ng pandurukot ay si Lisa, si Marcos Jr., si Bangag, si Tambaluslos, ang pagnanakaw ng kabanang bayan, bribery, lahat na, araw-araw ko na pinagdadadakdak yan. Pagtitiwalaan mo ba si General Macanas na nagbigay ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion based sa kanyang narinig sa balita kaysa sa kidnapper, tumador, smuggler, koruptor at kung ano-ano pa? Saan ka magtitiwala? At gagamitin nila ang pera ng bayan para gipitin tayo. Yung mga yawa na yan, yung si Lisa Hayop na yan, nung panahon ng campaign, nakikipag-usap pa yan sa mga tao na parentahan yung kanyang kondo. May mga kondo yan eh. Nadaalala ko lang, during the campaign. Nakikiusap siya sa mga kaibigan na hanapan ng taga-renta ang kaniyang kondominium. Kasi wala daw silang pera, according to that personality during that time. Bigla ko lang naalala. Tapos ngayon, magpipiling royal. Saan galing ang pera ng mga hayop na yan? Pera nyo yan. Kung hindi kayo kikilos, kayong mga men and women in uniform, na alam ka naman na ito ay, alam nyo ang katotohanan kung may nag-walk out o wala. Tama na, sir, mga ma'am, ang pagbulag-bulagan ninyo. Dahil pag ako na inis, hanapan ko yung taga-kulam. Okay? Anyway, mga palaga. And now what? Ano ang ayun, gusto nilang i-take down at gusto nila talaga tayong patahimikin. And now, balikan natin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na mga pledges. Pledges sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Maliban sa bumagsak yung kanyang trust rating, okay, bumagsak ang kanyang trust rating dahil sukang-suka na nga kayo mga kabalangga at tayo ay tayo ay nahirang pa. Paano tayo nahirang? Ang Metro Manila ay sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. 5 sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay, Philippine Capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes Advisor. The publication ranked Manila as the 5th riskiest city with a total score of 91.49. Imagine mo, ang taas niyan. The Philippine Capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin kung natatakot ang mga turista? 5th in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang i-extort, nang babribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. 7th in health security risk. Pang-7. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inatake sa puso, walang ambulansya na agad-agad na magre-rescue sa'yo. Why? Kasi ang mga ambulansya ay ginagamit ng mga kapitan del barrio, kapitan de barangay sa kanilang mga personal na pangangailangan o vested interest. Yung mga ambulansya yan, dapat ginagamit yan sa mga emergency. Pero hindi yan madalas ginagamit sa mga ordinaryong tao. Dahil kung kailangan mo ng ambulance kapag ikay nasa barangay, tama ba? May nakausap ako, I think si JM during that time. Ang ambulansya ay nasa 20,000 pesos para makakuha ka ng ambulansya. Let's say, for example, sa bahay mo, may inatake sa puso. May tatawagan ka ba ng 911? Wala. Dito, mabilis sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi. Kasi ginagamit ni Mayor, ginagamit ni Kapitan yung ambulansya na ambulansya ninyo. So ngayon, wala kang pera. Maabot ka ba sa ospital, maliban sa traffic pa? Patay ka na.
Di ba? Patay na turista, yun ang ibig ko sabihin. So kaya yung mga turista ay takot na pumunta sa Pilipinas dahil sa ganitong sistema natin. Ni ambulansya, wala ka. Pag may na-heat stroke dahil sa sobrang init, walang pakialam ang gobyerno sa inyo, mga kababayan. At walang pakialam talaga, makapasok lang ang turista, makabili lang ng ticket, tapos ang tataas pa ng, yung mga restaurant, tinataga pa yung mga foreigner. Diba? Akala mo, ginto yung tinda na kanin o ulam sa Pilipinas. So talagang, hindi naman lahat. So ibig sabihin, talagang mababawasan tayo ng mga turista. Yung compare to Thailand, doon pumunta ako ng Thailand. Mas mura di hamak. Diba? Pareho lang naman ang, masarap ang pagkain sa Thailand. But ganun pa man, tuloy natin dito. Okay. Pang-siyam, sa infrastructure security risk. Okay? And 12 in digital security risk. Joining Manila in top 5 riskiest cities are Lago o Nigeria. Tingnan mo, ka-level natin. O, tingnan mo mga ka-level natin. Nigeria, Myanmar, Pakistan, pangalawa. Yan ang mga ka-level natin. See? Now, ano ang sinasabi ni Bangag Jr. Na kapag naupo siya ay magiging Singapore-like na tayo. Kung hindi sana napatalsik ang tatay ko, ang tatay ko dapat Singapore-like na tayo ngayon. Nakaupo ng putangin na ngayon. Ano na tayo? Colombia na. Diba? Narko na tayo. Dahil si Marcos Jr. at si Lisa ay protektor ng polvoron. Adiktos hanggang dumugo ang ilong. Yan ang inyong ngayong bayan na talagang gustong lapastanganin ng mga walang hiyang ito. Ngayon, saan tayo pupunta ngayon? Mga palangga, magmarcha na, sabi ni Pobreng Pinoy. Kailangan nyo na talaga magmarcha at lumabas at magsalita at sabihin ang inyong mga hinaing. Okay, dikotsin ng mga kapitan at councilors, mga empleyado ng barangay, madalas gumagamit ng ambulansya at public vehicles. Alam nyo yan. Tapos ngayon, pag kayo ang gagamit, kayo mga taxpayers, wala naman pakialam sila sa buhay ninyo. Even yung mga barangay nyo, hindi ko naman sinasabing lahat. Ang mga barangay ninyo, pag kayo ba nanghihiram ng mga ambulance, madalas yan, pinapahiram lang sa mga kakilala. Pag wala kang kakilala sa barangay, machuchugi ka, magugurkur ka, hindi ka makakarating sa ospital. Kasi pinaprioritize nila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Dahil kung may pakialam sila sa buhay ng Pilipino, yung 90 billion na pera from PhilHealth na dinivert sa Office of the President para sa mga kapritsyo ng bangag na yon, hindi dapat nila gagawin yon. Dapat para sa inyo. Kung matino ang gobyernong ito, okay, mga kababayan, yung 800 billion na unprogrammed funds, hindi sana nanakawin ng gobyernong ito, mga kapalangga, kung mahal nila kayo. Kaya matatak